morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa.
napakarami pa mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ka'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ka'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa. Napakarami pa mula sa'yo, napakarami pa darating. Salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago, ika'y hindi nagbabago, ika'y hindi nagbabago. Good morning, Jesus! Today is the first day of the month. Ay, thank you, Lord. Marami bang ikakasal? Meron. Meron na tayong nakaschedule na 2 ngayong June. Mga June bride. Si Joby, Erica, si Alpha, RJ, diba? Si Tane, si Sally. Si Mama Ched. Baka biglang mapasugod dito si Patrick. Kanino ikakasal si Mama? Kay Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan. Lord, maraming salamat po at kami po ay itinawid mo hanggang ngayong June. Salamat po, Lord, sa mga nakaraang buwan na pinuno mo po ng pag-ibig nararanasan namin araw-araw. At sa buwan na ito, Lord, bless this month for all of us, Lord, with wisdom, good health, Lord. At alam ko po, Lord, na kagaya ng mga nakaraang buwan, ang buwan na to ay mapupuno po ng pag-asa, bagong pag-asa, Lord, galing po sa inyo. Salamat po, Lord, at sa umagang ito, Lord, pangunahan niyo po kami. Kayo po ang magpadala ng iyong banal na Espiritu upang tulungan po kaming lahat, Lord, para po ang mga maririnig naming salita ay mag-sink deep into our hearts and may we always put it into practice, Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Good morning po sa napakarami na nating mga kapatiran na araw-araw po ay nag-aabang. Yes, Sister Cel, blessed 1st of June. Ang bilis kalahati na ng taon. June, July, August. 2 months na lang, bare month na uli, hindi ba?
So, 2 Pasko na tayong, hopefully itong Pasko na to, magsama-sama na tayo. Thank you, Lord. May ano? Wow. Meron daw magdo-donate ng vaccine na 80 million. So, mababakunahan na lahat. No, thank you, Lord. Oo. Thank you, Lord. Ayan. Maraming pagpapala ang dala po ng Panginoon araw-araw. Hindi kasi si Lord din niya kailangan ng okasyon para pagpalain ka. Kasi sa atin, may natatanggap tayong mga biyaya pag may mga okasyon. Birthday, Christmas, anniversary, di ba? All Saints Day. Pati nga yung the Fall of Bataan. May mga natatanggap. Pero ang Diyos, hindi po nangangailangan ng special event para po tayo ay pagpalain. Araw-araw nakakatanggap po tayo kay Lord. Okay. Thank you, Lord, mga kapatid. Tuloy na po natin ngayong umaga ang ating pag-aaral kahapon. At ito po ay makikita natin sa Romans 7:14 na siya rin naman pong ating memory verse of the week. 7:15. Ano sabi ko? 14. Romans 7:14. I don't really understand myself. For I want to do, Bakit ba 14 ang nasasabi ko? What's with 14? Romans 7:15. I don't really understand myself. For what I do, tongue twister nga. I don't really understand myself. For I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Ayan. Memory verse na rin natin yan. Ulitin nga natin. I don't really understand myself. For I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Nang walang tinginan. I don't really understand myself. I do what For I want to do what is right, but I don't do it. I do what I hate. Instead, I do what I hate. Again, without looking. I don't really understand myself. For I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Thank you, Lord. Nakuha din. Nakuha din sa wakas. So, yan po yung sinasabi nga natin, gusto kong bumait pero di ko magawa. Hindi natin magawa because we are on a self-destruct mode. Kaya yun po yung sinasabi natin, pinag-aralan na natin kahapon, na minsan po, meron tayong mga bad habits na kinukulong tayo at naglalagay ng boundaries around us. In effect, dahil nasa boundary na tayo, para tayong isda na nasa aquarium lamang, so lalaki lang tayo, mag-grow lang tayo as far as the aquarium will allow us to grow. Ganun po ang nangyayari. Pag may mga bad habits tayo, hinihinder po nito yung growth natin. Tapos itong ating mga bad habits na to, hindi po natin pwedeng ibintang sa iba, lalong-lalo na po hindi natin pwedeng ibintang kay Lord. At hindi rin po natin pwedeng ibintang sa circumstances natin. Kasi itong mga bad habits na ito, kahit maganda na yung circumstances natin, ginagawa pa rin natin siya. So, ang pinag-aralan po natin kahapon, tayo po mismo ang gumagawa nito. Tayo po mismo ang nagde-decide na ikulong natin ang sarili natin dito sa mga bad habits na ito. Naglalagay tayo ng boundaries. Sabi nga natin kahapon, we are action people. Parang we are meant to do things. Kaso po, kapag nakakulong ka na lang sa isang gaano karami pa ang kaya mong gawin? Hindi ba? So, yung mga bad habits natin, sabi nga ninyo kahapon, hindi ba?
guilty, ouch, ouch, ouch. So alam natin na meron po talaga rin tayo noon. Minsan talaga, mahirap. May awitin ba doon? Yung it's hard to break bad habits. Mahirap talagang i-break yung mga bad habits. Kaya nga po siya naging habit. Kasi na siya, repeated pattern na naging masyado nang implanted and embedded in our life na minsan hindi na natin alam na mali na pala yung ginagawa natin. Hindi na natin alam. Ganun na po kasi kalalim yung ugat niya na ang pag-aakala natin kasama na siya sa buhay talaga natin at hindi na siya pwedeng mabago. Ganun po ang ginagawa ng mga bad habits sa buhay natin. So, in effect, we are on a self-destruct mode without us even knowing it sometimes. And it also prevents us from achieving our full potential. Kasi kapag wala ka ng room for growth, you cannot be better than yesterday o kaya ngayon sa future. Ganun pa din. Kaya merong mga tumanda na, sabi nga nila, tumanda nang walang pinagkatandaan. Ang totoo po nun, hindi naman pinag-uusapan yung edad doon. Ang pinag-uusapan po doon, dapat sa pagtanda mo ng edad mo, kasama ring tumatanda at nagmamature yung sarili mo. Ang nangyayari nga lang, hindi po sumasabay. Kaya lagi nilang sinasabi, ito matanda na, parang walang pinagkatandaan. So, hindi maganda pong yun, masabi sa atin. Pagka po may mga nag-comment sa atin ng ganun, ibig sabihin po nun, dumaan ang panahon na wala po silang nakitang magandang pagbabago sa buhay natin. So, ibig sabihin, ang dami nating nasayang na panahon nang hindi tayo naging kapaki-pakinabang sa sarili natin, pati sa ibang tao. Kaya sila nakakapagwika ng ganun. So, dako na ngayon tayo. Ito po yung mga bagay na nagko-contribute why we are sabotaging ourselves, why we are distracting ourselves, why we are blocking the blessings of God na mapa sa atin. Ito yung mga ways na minsan hindi natin namamalayan. Pero alam niyo po, pagka inamin po natin, may maaayos sa buhay natin. Pero pag tinanggihan natin, ayun, kasi nakakulong ka nga dun sa boundaries eh. Pag hindi natin tinanggap, ano ka pa rin sa boundaries na sinet mo para sa sarili mo. So unang-una, kung bakit po, ito po yung mga bagay that causes our faith to stall. Yung pumirmis lang. Hindi siya mag-grow, nakapirmis lang. Ito po yung mga ways that causes our faith to stall o kaya it causes us not to move forward. Unang-una po, napaka-importante po nito, you don't see God as your priority. Isa po yan sa nakaka-contribute, mga kapatid, nitong ating self-destruct mode. Kapag ka po ikaw ay may pinangangambahan, na-experience nyo na po ba yung mga circumstances sa buhay na yung tiyan mo sumasakit? Hindi literal, kasi lang tayo sumakit ang tiyan. Yung because of stress and anxiety, yung ang sakit ng tiyan mo, na-experience nyo na po ba yan? Kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Tapos ang sakit-sakit sa tiyan, nai-stress ka o kaya. So yung ganong sitwasyon po, kanino po tayo unang lumalapit? Pag dumating yung mga ganong circumstances sa buhay natin na masakit sa tiyan dahil feeling mo may mangyayari tas hindi mo alam kung ano yung magiging outcome o kaya may inaalala ka kaya parang sinisikmura ka sa sobrang pag-aalala. Kanino po tayo unang lumalapit? Do you choose to turn to God first? Next time po na dumaan po tayo ng ganito, mga kapatid, next time po na dumaan tayo sa mga ganito,
or balikan nyo po, yung mga instances na dumating sa inyo yung ganong circumstances, kanino po kayo unang pumunta? Kaya ko po yung tinatanong, dahil kung kanino ka unang pumunta, ay magsasabi kung gaano ang relasyon mo kay Lord. It will tell you how your relationship with the Lord is. Kasi kung okay kayo, kung okay na okay ang relasyon nyo ni Lord, bago ka pumunta kahit kanino, bago mo maikwento kahit kanino, bago ka humingi ng tulong kahit kanino, siguradong sigurado ako, tatakbo ka muna kay Lord. Kasi mas maganda ang relasyon mo kay Lord kesa sa ibang tao. So, dito po, pag hindi po natin nakikita na ang Diyos ang prioridad natin, sa lahat ng bagay, lagi siyang nahuhuli. Ito po ang tanong. Tanong na mag-aminan lang po. Huwag nyo na pong sabihin sa katabi ninyo. Sa sarili na lang po natin. How is your relationship with the Lord? Sabi nung iba, great! Diba? How much time are you spending communicating with the Lord? Alam nyo, kahapon, kung pinakinggan po ninyo yung sharing ni Brother June Vertusio, alam nyo, kailangan po marating nyo yung ganong experience. Totoo yun. Alam nyo yung sinasabi niya na kapag dati naririnig lang niya yon, tapos nung na-experience niya, sabi niya, para ka palang may fellowship kay Lord. Tapos sabi niya, hindi mo namamalayan, napupuno na ng luha yung mata mo. Kasi na-overwhelm ka po talaga sa presence ni Lord. Ewan ko po kung na-experience nyo na yun, pero alam nyo, pag na-experience nyo po yun, hahanap-hanapin nyo yun, mga kapatid. Totoo po yun. At ito po ay nadidevelop sa pamamagitan po ng pag-spend mo nung time interacting, communicating, and fellowshipping with the Lord. Alam niyo po, totoo yung sinasabi niya yung nakakaligaya. Lagi ko pong nasishare sa inyo, kapag ka po pag Saturday pa lang, di ba, conclusion na nung ating series. Pag Saturday pa lang, tinatanong ko na si Lord, Lord, ano po kaya yung susunod? Tapos alam nyo, tanungin nyo si Pastor, kapag kayong nakuha ko na yung pinag-aaral, sabi ko, ganda, sobra. Sabi niya, napapaganon siya po lagi. Tapos lagi niya sinasabi sa akin, gusto mo tulungan kita? Gusto mo, mag-assign ka ng iba kasi baka mahirapan ka kasi everyday ka. Pwede rin naman po talaga, mga kapatid. Di ba, sometimes, ginagawa ko yon. Pero alam nyo, hinahanap-hanap ko yon kapag yung iba yung... Sabi ko sa kanya, alam mo, babe, mahirap nga kasi everyday, pero hinahanap ko yung enjoyment habang nag-aaral ka. Alam nyo, nakakatuwa po yung the joy of discovery pag nag-aaral ka. Parang it moves you to know more. Alam mo yon, parang, sige pa, ganun ka pa ng ganun. Pag nag-aaral ka, mga kapatid, parang, sige pa, Lord, dagdagan mo pa. Tapos alam mo yung, hindi ka po matigil. Hindi ka matigil, parang, Lord, ang tagal ko na yata rito Pero hindi ka matigil kasi nag-i-enjoy ka. Yun, mga kapatid. Kasi po, kung yung ating relationship with the Lord is not enjoyable, you will not stay in that relationship. Lahat po ng toxic relationship ay talagang inaalisan. Bakit ka kasi papayag na nasa isang relationship ka na everyday ang dala sa'yo ay katoksikan, misery ang dala-dala sa'yo. Ba, mga kapatid, ang mga relationship natin, supposed to be, ay ini-enjoy natin. Kaya nga, sa mag-asawa, kaya ang mag-asawa po
ay nagtatagal na mag-asawa pa rin at hindi naghihiwalay, they are enjoying their relationship. They are enjoying each other. Pag ang mag-asawa, hindi na nila ini-enjoy ang isa't isa, pwede pa rin naman silang maging friends. Sana naging friends na lang kayo, hindi na kayo nagpakasal. Kung mag-e-end lang kayo ng friends lang pala, di ba? Sabi ni Mami Paz, right? Sana hindi na nga lang kayo nagpakasal. Di ba, Mami Paz, naging friends na lang. Oh. For better, yung for better or for worse ba, mga kapatid, ay kasama yon na kahit na inaabuso ka na? Parang hindi yun. Hindi kasama yon. Yung for better or for worse po na yon, ang ibig sabihin nun, eh yung mga pagsubok na dadaanan ninyo sa buhay, magkasama ninyong haharapin. Yun ang for better or for worse, magkasama ninyong haharapin. Eh kung yung asawa mo na ang ano, kaya importanteng ilapit natin sa Panginoon, no? Oo. Thank you, Lord. Hindi ko po sinasabing hiwalayan ninyo yung mga asawa nyo. Hindi po ganun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko po rito, relationship are supposed to be enjoyed. Kaya nga po tayo nagtatagal dyan. So, ayusin po natin. The same thing na aayusin natin ang relasyon natin sa asawa natin, sa anak natin, kapitbahay, biyenan, manugang. Ayusin po natin yung ating mga relationship. Pero alam niyo po ba, na kapag inayos niyo unang-una ang relationship natin kay Lord, ganito kasi yun, no, mga kapatid, yung relasyon mo ng pataas ang ayusin mo at yung relasyon mo ng pagganon ay aayos. Yun po ang nagagawa ng cross sa atin ni Kristo. Relasyon mo sa Diyos, ayusin mo at aayos ang relasyon mo sa kapwa mo. So, yun po, ang nangyayari na ano ko po ito, na most of the time, totoo ito. Karamihan po na problema sa kanilang mga asawa, baka hindi lang po natin namamalayan, mga kapatid, hindi po pa rin natin ginagawang first si Lord sa ating buhay. Kasi hindi po pwede na unahin natin ang Diyos, tapos hindi aayusin ng Diyos ang buhay natin. Kasi kung ganun po yun, edi wag na lang lumapit kay Lord, hindi naman din pala maaayos ang buhay. Pero hindi po eh. Pag lumapit po tayo ng tuluyan sa Panginoon at ginawa natin siyang first sa buhay natin, nakakalimutan natin yung Matthew 6:33. Hindi po pwedeng i-incorporate lang natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi po niya gusto yun na i-incorporate lang siya sa buhay natin. Para bang isasama mo lang siya sa buhay mo. Hindi po yun ang sabi niya. Seek first ang sabi niya. Seek first. Di sana sinabi na lang niyang, seek the kingdom of God and His righteousness. Kaso, may nakalagay pang first. Seek first the kingdom of God. So, kung gusto niyo pong maging maayos, yung relasyon niyo nung asawa po ninyo, unahin niyo po ang Diyos. Sigurado po yun, mga kapatid. Yan po ay na-experience na ng marami. Kasi if you take care of God's business first, He will take care of yours. Kaya po, umpisahan natin dito, mga kapatid. Minsan po kasi, yung demands of life, yung like caring for the family, business mo, di ba? Pag-aaral mo, trabaho mo, di ba? Yan po talaga ay malakas ang hatak para hindi natin unahin ang Diyos. Totoo naman po yan. Halimbawa, sabi nung mga nanay, naku, isang ko pa ba naman isisingit yan? Dito lang sa mga anak ko, nauubusan na ako ng oras. Hindi po yun totoo, mga kapatid. Mali lang po ang pagpa-priority natin, kaya nasasabi nating nauubusan tayo ng oras. Try nyo lang po. Gusto nyo? Try nyo lang po. Isang linggo lang, naunahin nyo muna po ang Panginoon bago gagawin kung ano yung unang gagawin natin. Try nyo lang po. Pag hindi po naging maayos, o di balik po kayo dun sa dati. Pero try nyo lang po, mga kapatid,
na ngayong buong isang linggo, unahin natin muna ang Panginoon. Tignan niyo po kung ano magagawa nun sa buhay natin. Sasabihin, magbabago ba ang sitwasyon ko? Maybe not, pero mababago ang puso mo, kapatid. Mababago ang pananaw mo. Kaya nag-iiba ang mga bagay. Hindi dahil sa may nabago sa paligid mo, kundi nagbago ka. May nabago sa'yo. What's happening to my microphone? Ha? Ano, no? Ano, para siyang, hindi, parang may drum set na nagba-vibrate, parang sa Mendes nung nakaraan. Sound. Mic test. Ayan. Sana ba ako? Ano yung huli kong sinabi? Ha? Ano, no? Mindset? Parang hindi. Sabi ni Tanene, mindset. Sabi ko, drum set. So, minsan po yung demands ng buhay natin, ang nagkokos sa atin, they pull us away from our main focus. Ito na nga po yung ating relasyon dapat sa Panginoon. Hindi ko po sinasabi na hindi totoo itong mga demands na to. These demands are real, mga kapatid. Totoo po ito, and they oftentimes require our energy and attention. Okay ba yung labas ng sound sa labas? Okay. Dito lang sa house maano. So, kinukuha po nito ang energy natin. They require energy and attention. Pero, wag po tayong magkakamali na ito ay i-confuse tayo na sila ay urgent. 'Di ba? Maraming mga importanteng bagay na dumadating sa buhay natin. Pero, karamihan sa kanila ay hindi urgent. Yun ang nagiging kamalian po natin na kino-confuse natin kung alin ang importante at yung urgent. Di ba parang ito, emergency, emergency. Alam niyo po, sa totoo lang, lahat ng mga tao sa paligid nyo, they clamor for attention. Di ba? At sila ay nagdidikta na emergency, emergency. Ibig sabihin, unahin mo ako. Wala naman po kasing tao na hindi gustong unahin sila. Ang ano lang po dito, mga kapatid, kailangan ma-distinguish natin kung alin ang number one priority natin. Lahat po itong mga bagay na ito, they confuse us, mga kapatid. They confuse us in making God our main priority. Kaya minsan, pag kinonfuse ka ng mga bagay na to at mga tao sa paligid mo, nalilito ka na, kaya ang mangyayari, unahin mo na sila. Di nawala ka na talaga doon sa main focus natin dapat. So, kapag pinili natin yung mga bagay na yon, yun na po, nililimitahan na ang abilidad natin to grow as a Christian. At masasanay po tayo doon. The Lord is calling us to a higher ground. Sa pamamagitan po ng building a stronger and deeper relationship with us. Tuwang-tuwa po ang Diyos kapag tayo ay nagbibuild ng stronger and deeper relationship with Him. At kapag ginawa natin yan, ano yung sinasabi kong God is calling us to higher ground? Ibig sabihin, hindi na po ang pamumuhay mo ay mediocre o yung ordinaryong pamumuhay lang. Pag higher ground, kaya nga po higher ground mas mataas ka na kaysa dun sa mga nangyayari sa buhay mo. Pag ikaw ay nasa taas, you have the ability to look down on them, not to look up on them. Kapag ka po tayo ay hindi living on a higher ground, we are always looking up on the circumstances and people around us. When I say looking up, sila yung nauuna, sila yung pinagtutuunan mo ng pansin. Pagka nasa higher ground ka, you are looking down. When you are looking down, pinagmamasdan mo na lang sila at pinanunood.
Yun, doon tayo gustong ilagay ng Panginoon on a higher ground. Kaya, we will look down on yung mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda. The only person that we should look up and the only thing that we should look up ay yung things of the kingdom of God. And the only person that we have to look up is the Lord. Kaya mga kapatid, wag po ninyong yung hindi ko sinasabi, wag niyong do not hear what I'm not saying. Yung pag-look down, hindi ko po sinasabi na, you look down on people, hindi ko po sinasabing memenose ng mga tao. Or ang ibig ko pong sabihin, hindi na sila ang magmamaniobra, magpapalakad ng buhay mo. Yun ang ibig ko pong sabihin doon. So, ang lahat po ng tao ay nag-i-struggle, mga kapatid, to find their way from point A to B. Lahat po tayo yan. But in that struggle, kapag nauuna ang relasyon natin sa Panginoon, He will guide you, He will lead you, and He will direct you. Kaya, hindi ka na malilito, hindi ka na maliligaw. Kaya lang naman tayo nalilito. Ang isang taong nalilito ay hindi po marunong sumunod sa instruction. Kasi pag may instruction, di ka malilito. Di ba? Kasi may sinusunod ka. Paano ka malilito? Kaya ka lang nalilito kapag hindi ka nakikinig ng instruction. And instructions from the Lord you will get kapag ikaw po ay merong communication kay Lord. Alam niyo po, lahat ng ating pinag-uusapan ay mababaliwala kapag wala tayong personal devotion sa Panginoon. Magiging mahina. Magagandahan lang po tayo sa mga naririnig natin. Pero mamayang hapon, lumabas na lahat, nakalimutan na natin. Kasi when you neglect yung pinaka-main part ng lahat ng pundasyon ng pinag-uusapan natin, guguhurin po yan. Kasi yung foundation, hindi maganda. Kaya kailangan po itong ating devotion with the Lord. So, kailangan po, unang-una, see God as your priority para maging maayos. May time pa ba ako? Sa pangalawa? Sana lang. Kaya ko pa yan. Tama ba yan? Konti na lang. Number 2. Procrastination. Yan. Isa pong way yan, mga kapatid. Kaya po na-install yung ating faith. Procrastination. Sasabihin mo, ikaw ba, sister? Hindi. Yes, we all procrastinate, mga kapatid. Hindi po ito uncommon sa ating lahat. However, when your procrastination brings you to a point where you don't even make an effort to get things done, ayan na, nagkakaproblema ka na dyan. Yung mamaya na lang, bukas na lang, later na lang, wait lang. Ayan. Yun yung procrastination. Mamaya na lang. Oo, mamaya na lang. Lahat naman po tayo nagsasabi ng ganon. Sometimes we procrastinate. Pero pagka po umabot na dun sa point na yung mamaya mo na, umabot na sa wala ka nang nagawa, ayan na mga kapatid, mag-i-step in na doon yung self-destruct. Makakasanayan mo yun. Sino ang kilala po ninyo na tao na ganito? Maya na lang. Nagawa mo na ba yung, oo, maya na lang. Kung kasama kayo araw-araw ni pastor, hindi kayo masasanay dito. Kasi 10 beses yan sasabihin sa inyo, hindi kayo titigilan hanggat hindi ginawa. Ang isa pong senyales na ikaw ay laging nagpo-procrastinate, nag-i-step in na rito yung self-destruction, you constantly miss deadlines. Sinabi sa'yo, hanggang mamaya Opo, sabi mo, pero hindi mo ginawa.
Oo. You're always late. You're always late. You're always late. Nagalit na. Nakakatawa po, pero alam nyo, ako rin po ay, sabi ko nga po sa inyo ako po ay umabot sa ganitong, siguro napansin nyo yun, di ba? Before the pandemic, lagi din akong late. Di ba pagka nasa likod na nga ako Bakit? May dahilan pero hindi pa rin tama. Oo, hindi pa din tama. So, isang senyalis yun. Halimbawa, dito sa GMJ, tanungin ko po kayo, why are you always late? Ha? Why are you always late? Oo nga. Sagutin nga natin ng kanya-kanya. Why are you always late? Okay, sabi ni Minister Ter, Ter, ginawa na kitang minister, di ba? Meron naman daw replay. Sabi naman nung iba, hindi naman makikita kasi virtual lang. Yan. Babalik tayo sa number 1 kanina. Maybe you are always late because you do not see God as your priority. Hindi maybe. Yun talaga, mga kapatid. You do not see God as your priority. Sorry po, pero marami ring may anak pero maagang nandito. Sorry din po, marami ring hindi nakakatulog ng maaga pero nandito. Alam nyo, kailangan po nating desisyonan yun. Ako noon, lagi kong sinasabi, bukas talaga magiging maaga na ako. Pero hindi rin siya Kailangan po talagang yun nga, lagi, deliberate choice on our part. Yun. Kayo na lang po sumagot, baka sumama pa ang loob nyo sa akin. So, isa po yun, sign na po yan, mga kapatid. Whether you accept it or not, it doesn't matter. It's up to you naman po talaga to, kung tatanggapin po natin. Why are you always late? Isa pa, when you always forget to pay your bills. Diba? Nakalimutan ko o kaya bukas na lang, mamaya na lang. Naku, ako po nung mga dating ganyan, mabuti na lang merong cellphone din na pagka nagagamit, di ba may reminder? Nire-remind ka. Ako nilagay ko sa reminder ko kay Google. Sabi ko, Google, remind me on the, ganito, to pay, ganitong Buti na lang may, journal, mga kapatid. Yung laging magulo ang bahay. Hindi lang mesa, pati bahay. Kasi sasabihin mo, mamaya lilinisin ko rin yan lahat mamaya. O kaya, naku, pag sinipag ako, wag kang mag-alala, lilinisin ko rin lahat yan. Ang problema, hindi, ang tagal niyang hindi sinipag. Kaya, naipon na nang naipon. Si pastor yun. Paghahanapin, di makita. Siya naman po, linis ng linis. Tabi ng tabi, actually hindi siya linis ng linis, tabi ng tabi ng mga bagay. Tapos sasabihin niya sa akin, eto si pastora, wala ka bang napapansin? Sasabihin niya, sabi ko, oo nga ang linis nung nandito saan mo nilagay? Di ko alam, wala akong nakitang ganyan, sabi niya. Di ko alam, wala akong kinalaman dyan, sabi ko. Sabi ko, ganito na lang. Pag halimbawa, nakita mong magulo to, sabihin mo sa akin, Beb, pwede bang pakitabi mo to? Ayan. Para pagka hinanap ko, alam ko kung saan. Ang point, ito siya. Sabi niya, Beb, wag mong galawin to, ha? Itong study table niya, yung mga libro niya, wag mong galawin to kahit makita mong magulo, wag mong galawin, ha? Kasi alam ko kung saan ko hinahanap. Binabalik ko sa kanya.
Deadma. Sabi ko, pag meron kang ginalaw dito, sabi mo na lang sa akin, Beb, linisin mo nga to para alam ko. Kasi ako, meron akong yung permanenteng pinaglalagyan ng mga bagay. Para alam ko na andun yon. Oo, magkagulo-gulo man ang lahat. Ganun daw yung mga OC. Alam ko kung nasaan siya. Ginalaw niya. Tapos nung nagkatagalan, di ko alam na kasama pala yung sa ginalaw niya. Beb, nasan yung... Wala akong alam. Di ko alam. Sabi niya, bakit ako tinatanong mo? Sabi ko, sino ba nagligpit dito? Ako. Wala akong ginalaw. Sabi niya. Tapos biglang hanap. Sabi niya, andito pala. Dito ko pala nilagay. Buti na lang, senior na kasi siya. So, yun mga sinyalis na yun. And ang isa pang senyales, you don't honor your words to others. Pag may sinabi ka, hindi mo ginagawa. Pag may sinabi ka, hindi mo tinutupad. Yan. Isang senyalis yan na baka nahuhook ka na sa procrastination. Kaya pati sariling words mo, nakakalimutan mo nang i-honor. Tapos sinabi ko ba yun? Kailan ko sinabi sa'yo yun? Wala akong sinasabing ganun sinabi mo naman pala. So mga kapatid, kung gusto natin pong may mabago, sabi ni Einstein, di ba? Lagi akong bumabalik dun kasi tama naman yun. Sabi ni Einstein, insanity daw po yung you keep doing the same thing over and over again and expecting a different result. Sabi niya, that is insanity. Oo nga. Ang sabi niya, insanity daw po yun. Ano yung ibig sabihin ng insanity sa Tagalog? Kabaliwan daw po na paulit-ulit mong ginagawa ang mga bagay tapos nag-i-expect ka ng ibang resulta. Pagka po gusto nating mabago, meron po tayong babaguhin. Opo. So, mga kapatid, by constantly procrastinating po, we are preventing ourselves from moving forward. Bakit po? Kasi, pagka dumating ang opportunities to step out in faith, you don't take it. Dahil sabi mo, mamaya na. Tapos, kapag dumating naman yung time na sinabi ng Diyos sa'yo na move, you stand still. Talagang hindi ka makaka-move forward. Sabi sa Proverbs 6:6, go to the ant. Tignan mo ang mga langgam. Sabi niya, thou sluggard, mabagal. Tama ba? Mabagal is sluggard. Consider her ways and be wise. Ang sabi niya sa Proverbs 6:6, imagine ninyo, pag sinabihan ka ng kasama mo sa bahay, mabuti pa sa iyo ang langgam. Grabe, ang liit na kinumpara ka, ang laki-laki mong tao. Ibig sabihin nun. Oo, ang mga langgam, may nakita kayong langgam na tulog? Wish ko lang matulog ang mga langgam minsan, hindi ba? Oo, hindi sila natutulog. Tapos, ang mga binubuhat nila, ilang doble ng size nila, mga kapatid. Tapos ikaw, reklamo ka na reklamo sa trabaho mo. Ang hirap ng trabaho ko, walang trabahong madali. Wala po, lahat ng trabaho mahirap. Pero ang langgam, ayun. Tapos sasabihin natin, di bale, I'll do better next time. Tapos dumating yung next time, wala pa rin. O ano ngayon ng mo, kapatid? Ano ang excuse mo, bakit ka late? Ano ang excuse mo, bakit di ka nagbabasa ng Bible? Ano ang excuse mo, bakit ka nag-skip ng GMJ? What is your excuse? Ayan. Kayo na lang pong sumagot, mga kapatid. Pero ang payo ko po, don't wait any longer and come up with a real action or plan to make a change in your life. Ayan. Thank you, Lord. Hanggang number 2 na lang muna tayo, mga kapatid, Glory to God. Ano po?
kung gusto nating may magbago, baguhin natin. Halimbawa, gusto mong bumata yung itsura mo, magpagupit ka. Merong gagawin talaga eh, di ba? Gusto mong matanggal ang wrinkles mo? Wala nang pag-asa yan. Pag matanda na, anti-aging. So, pag may mga changes tayong gustong mangyari sa sarili natin o maski sa buhay natin, meron din po tayong kailangang gawing bago. Kasi yung ginagawa mo ngayon, presently, walang mga nagiging resulta. So, ibig sabihin, may kailangan kang gawing bago. Kasi kung yan din ang gagawin mong dati, yun din ang same result din ang lalabas dyan. Kaya yan. Thank you, Lord. Glory to God sa mga paalala ng Panginoon sa atin. Okay. Birthday. Today is June 1. Ang daming may birthday. Sister Janela de Guzman. Sino Sister Janela de Guzman? Pamangkin nila Sister Jeng. Sister Janela de Guzman. Sister Felina Calderon. Si Sister Feli to ng Bulacan. Si Eva Eugenio. Di ba? Sister Feli. Oo, Sister Feli. Birthday mo pala ngayon, ha? Oo, kumakanda. Tawag nga natin sa kanya, di ba, Imelda Papin ng Bulacan? Oo, Sister Feli. Brother Oliver Remigio. Brother Ricardo Dimalig. At Brother Arvin Orubia. Happy birthday sa aming inaanak na si Arvin. Si kasosyong Arvin. Di ba? Meron siyang Oo, vlogger po yung si Brother Arvin. At ang dami na niyang follower, ha? Glory to God. At may meet up na ngayon. May mga meet up na ngayon si Arvin. Ganun nakasikat siya. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Enjoy your special day and be grateful for every year you live. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Ayan, glory to God. Nakakatuwa po kasi kahapon ang daming mga nag-message sa mga kapatiran natin na same daw mga kapatid, yung mga struggles, Mabuti na lang, yung mga struggles natin ngayon, mga ganun-ganun na lang. Yung Candy Crush. Hindi na yung mga bad habits na sobrang Pero, wag nating ilang lang yan, mga kapatid, kasi, yan ang bilis makakuha talaga ng oras. Yun po yung importante, oras, para po i-spend natin kay Lord, para po yung relasyon natin at buhay natin ay umayos. Hindi lang pala lang yun. Major pala yun kasi oras mo ang kinukuha nito. Minsan oras mo na para sa Panginoon. Kinukuha pa rin lahat. Okay. Salamat po lagi mga kapatid sa inyo pong mga comments. At alam po namin na sabay-sabay po tayong ididil ni Lord at aayusin yung ating mga priorities para po matanggap natin yung mga pagpapala na inilaan niya para sa atin. Thank you, Lord. Okay. Yung mga nag-game na, kumukonti na. Pero alam niyo po, kahit po konti yung mga nag-game na, tutuloy pa rin po namin ito. Kasi napakalaki po ng nagagawa nito sa amin.
dito sa loob. Maski dun sa mga nakakausap ko sa labas, alam nyo, marami po pala ang natutuwa dito. Natutuwa lang sila. Hindi nag-aano naman daw. Nagme-memorize din daw, kaya lang talagang wala raw silang lakas ng loob na sumali. Ay, basta po kami ay nakaka-encourage sa inyo na mag-memorize din, okay na po yun. Sapat na po yun, mga kapatid. Dahil dito ay malaki pong nagagawa sa amin nito. Kahit forcefully, nakaka-memorize kami dito. Kagaya ni Brother Leo na nagsasaing. Oo, natatapat kasi. Nasa kitchen sila eh. Bibigyan natin ng time. Si Brother Leo. Sunod. Ay, natawag na eh. Alisin na pala natin Sister Joy. Kasi natawag na sila ni Brother Louie. Mga kapatid, game na po ha? Pastor Rafi! Ayan, Tito Raf. It's your day. Birthday niya? Kala ko birthday ni Turap eh. March pa, March. Hello, Mike. It's your day, kaya happy birthday. Pasok konti, Turap. Dito. Ayan. Okay. Hello. Meron, Mike? Meron to? Meron. Mahina lang daw sa house. So, Beatitude sa Matthew chapter 5, simula sa verse 3. Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Blessed are those who thirst and hunger for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the sons of God. And blessed are those who are being persecuted for the sake of righteousness, for there is the kingdom of heaven. Yay! Thank you, Lord. Dire-diretso si Turapa. O, Dwayne! Si Turap naman talaga naglalaba rin eh. Ayan. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Dire-diretso si Turapa. Mukhang ready na matagal na panahon na. Okay. Dako na tayo ngayon sa 6,000. Sa mga 7,000 na nag-game ng mga kapatiran natin. And game na si Tala. Si Tala, si Brother Mundo Teho, Sister Relly Danganan, Brother June Mangigad, Sister Mel Lalog, Sister Belen of Talim, and Sister Laura Danganan. O, sige, ikot na natin yan. Ready na kayo mga kapatid? Si Sister Laura Danganan, aba naman. Sister Awa. Oo, tignan natin. Sabi ni Arnold, ay, memorize niya yan. Taga-Mercury yan eh. Bakit ganun ang mo lagi mo sinasabi? Lahat ba ng taga-Mercury? Kasi na-memorize ang mga gamot. Sister Awa, where are you? Nasa Mercury ba? Hindi nasagot. Wala eh. Okay. Hindi nasagot si Sister Laura. Tawagin ko kaya dahil siya lang ang bata at puro seniors.
At teka, baka magtampo yung mga seniors kasi ang tagal na nung iba dyan na nag-game na eh. O sige, sige. Isang ikot pa, Jam. Ayan, si Sister Mel, lalog ng ating lipa. Sister Mel. Naku, si Sister Laura tumatawag. Ayan. Sister Mel, good morning. Good morning po. Good morning po. Ayan. Kamusta po? Sister Mel? Ayan. Kamusta po, Sister Mel? Nahanap po. Okay naman po. Nanon na ba? Asa po si Brother Rick? Nandito po sa tapat ko. Okay, okay. Bumati naman po kayo, Sister Mel. Hello po. Kinahagit ako ng langgam. Hello po, Comfy Family. Kumusta na po kayo? Ayan. Hello po. God bless us all. Sister Mel, sasama po ba kayo sa linggo? Sasama kayo sa linggo? Ay, hindi po. Hindi po. Hindi po namin alam yung... Padigasiya po yun. Tsaka marami na sila kasi ano. Kahapon lang Opo, kahapon napakinggan lang po namin kahapon. Sige po. Sister Mel, ready na po kayo? Ready na po. Okay, sige po, go! Sige po. Ang mapalad. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang may malinis na puso, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan para sa ipagkakasundo sapagkat ituturing silang mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga pinag-uusig sa paggawa, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ang mapalad, bawa. Ang galing naman. Kaya Sister Mel, ikaw ay mapalad dahil ikaw ay nanalo. Ito po. Ito po ay may mga pangalan ninyo. Para pagpunta ninyo rito ay meron kayong kukuning regalo. Opo. Sister Mel, pag schedule nyo rin po yung pagpunta nyo dito, ha? Sabi po ni Pastor, kayo raw pong magkakapatid para daw po kayo makapag-record. Sige. Amen. Sige. Thank you, Lord. Apo. Ayan, si Sister Mel. Tumaba si Sister Mel. Thank you, Lord. Pare-pares tayong nananaba. Glory to God, mga kapatid. Pwede ko bang isingit si Tala? Oo. Kahit na, special lang, si Tala. Oo. Si Tala. Ay, Tala ang inaano ko ang... Hindi nga pala si Tala. Kikring nga pala tayo. Okay. Tignan natin. Si Tala. Tawagin natin at ready itong batang ito. Para tong si Waljun eh. Meron akong in-order para sa mga bata. Kay Greg. Andyan? Meron na? Ay, wala. Ayun. Ay!
Grabe, tuwan-tuwa si Tala, oh. Hello, Tala. Good morning. Say hi, anak. Good morning daw. Salita, anak. Good morning po. Good morning po. Hi. Hello, Alab. Hello. Tuwan-tuwa si Alab. Ayan na, Tala. Ready ka na, di ba? Opo. Si Opo. Ayan. Okay. Si Alab yun. Sige. Tala, you say hi muna. Hi muna. Hi to Comfy family. Alam. Haba ng hi. Sige, are you ready now? Okay, go. The eight beatitudes. The eight beatitudes. Number one, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Number two, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Number three, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Number four, blessed are those hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Number five, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Number six, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Number seven. Peacemakers Oh, will then. be the peacemakers will be called the children of God. Number eight, blessed are those persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. The eight Thank you, Lord. Ang galing-galing naman ni Tala. Grabe. Sobra. Tignan nga natin yung mami. Hello po. Ayan. Tala, say hi. Tala. Ito yung link mo. Wow! Ay, natutuwa siya, oh. Ayan. Pang-color. Natutuwa siya. Congratulations, Tala. Ayan. Good job. Good job, ah. Yay! Yay! Bye! Bye, bye-bye! Alam, say bye! Ay, pinatay na lang ni Kring eh. Kasi ayaw tumigil ni Tala. Ayan, grabe. Sabi ko sa inyo eh, mapapahiya tayo sa mga bata eh. No? Ano daw? Oh, china-challenge daw ni Sister Veron si Dwayne. Dwayne, halika rito. Dwayne, halika rito. Dali. Halika. Dito. Puka na. Ayan. Puka. Pakitaan mo si Sister Veron. Dali. Sabi mo. The Beatitude. Blessed are the merciful. Blessed are you. O, yun. Blessed are you, sabi ni Dwayne. Sabi mo, blessed are you, daw, Sister Veron. Ayan. Ikaw ang magbibigay ng regalo dito. Challenge mo siya. Ayan. Blessed are you. Sabi niya, blessed are you, Sister Veron. Oh. Oo, Sister Veron. Bibigyan ka daw ng gift ni Sister Veron. So, anong sasabihin mo sa kanya? Sister Veron? Thank you, Lord. Yan. Thank you, sabihin mo. Oh, anak ko, Veron. Sister Veron. Mag-challenge pa more.
Kaya may utang ka na ngayon kay Dwayne, ha? Oh, sino pang challenge? Gusto i-challenge si Abby? Si Sister Ami sabi, thank you Lord Apo, thank you Lord, natawag din siya. Nung isang beses may nag-comment, sabi, bakit yung Apo lang, bakit yung Lola hindi sumasali? Sister Ami, ikaw, ayan na, ako na ang magbibigay ng premyo agad-agad. Wow! Ano sasabihin mo kay Sister Beron? Thank you Lord na daw, Sister Beron. Ayan ha. Gusto rin daw sumali ni Alab. Gusto na rin sumali ni Alab. Ay naku, opo, Sister Ormina. Malamang po yan, pag yan natutong magsalita, susunod na rin po yan. Nakakatuwa talaga tong mga bata na lumalaki sa gawain ni Lord, no? Mapapahiya tayo. Walang kagatol-gatol, no? Si Tala. Parang kagaya ni Wally. Parang hindi sila nag-iisip kung ano yung susunod. Dire-diretso. Ay... Waljun ang tatay niya si Wally. Ano ba kayo? Ayan. Thank you, Lord. Dako na po tayo ngayon sa ating new song. Ito po ay awitin ni Sister Seya na this week, in-interpret naman ni Sister Andrea. At susundan po tayo ng isang manggagawa natin na matagal nyo nang hindi nakikita, na palagay ko yun, namimiss nyo na rin naman. Kaya abangan po ninyo maya-maya lamang. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Ako'y aawit sa iyo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. O Panginoon, salamat sa
Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Salamat, O Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos lamang. At bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ang lahat ng taga-Kompi. Good morning, Jesus. Sa mga kapatid na taga-Kompi at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ayan, kumusta na po kayong lahat? Alam ko naman laging pinagpala tayo at iniingatan ng ating mapagmahal na Diyos, mabait, nag-iingat sa ating kalusugan, nagpo-provide ng lahat nating kailangan. Napakasarap ng buhay na kasama si Lord. Lagi tayong nakismile, lagi tayong masaya, lagi tayong blessed dahil God bless us. Pag sinabing God kasi, ang kasunod, bless us. Tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Bago po ako magpatuloy, nais ko munang basahin itong sa Ephesians chapter 2, verse 10. Dito po iikot ang ating pag-uusapan, ang aking kukwento, aking isi-share. Verse 10 ng chapter 2 of Ephesians, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man, ang mabuting balita ng Panginoon. So ito pong aking sharing, patutuon, newness of life, yung bagong buhay ngayon. Di ba pag sabing bago, siyempre hindi luma. Pag bago, mabango. Quality. Pag luma, may amoy. May sira na ng konti. Wasak na. Pero ang pag-uusapan natin ay yung bago. Una, sabi nga dito sa ating binasa, tayo'y nilikha ng Diyos. So, maliwanag, kinaklaro ng Biblia na tayo'y nilikha ng Diyos. At yun ay nalimutan natin nung araw. So, nung araw, na akala natin nabuhay lamang tayo basta na lamang sumulpot. Pero may lumikha. Ang Diyos ang lumikha sa atin. At meron siyang purpose, layunin kung bakit niya tayo nilikha. Doon sa Isaiah 43:7, ang tao'y kanyang linikha upang magpuri at magpasalamat sa Kanya. So, ang purpose ng God ay to give glory. No? Para magpasalamat, magpuri, magluwalhati sa Diyos. At yun ay hindi natin nagawa nung wala pa tayong ganap na pagkaunawa kay Lord. Ni Biblia, hindi natin alam. No? Hindi natin alam basahin, ano ba yan, ganyan, ganito. Pero salamat sa masaganang habag at awa ng Diyos, mula doon sa kadiliman, mula doon sa maling pamumuhay, mula doon sa hindi mo maintindihan buhay. Napakagulo. Ang isip magulo, ang puso magulo, ang plano magulo, wala sa kaayusan. Kaya doon sa Colossus 1:17, ang kaayusan ng lahat ng bagay ay pinailalim sa ilalim ng kapangyarihan ni Jesucristo. Kaya ngayon, nang tayo ay naki-Jesus na, nagkaroon na ng pagkaunawa, nagkaroon na ng tinatawag na pananampalataya sa pakikinig ng kanyang salita, sa Romans 10:17, nagkaroon tayo ng faith, at yung faith na yun ay nagsimula na magtrabaho sa life natin. Kaya nang kumatok si Jesus sa puso natin sa Revelation 3:20, kumakatok siya sa pintuan ng ating mga puso. So, kumakatok, hindi basta na-enter. Kumakatok. Ang may power to open ay tayo.
yung nasa loob. At pag pinagbuksan natin si Lord, pinapasok sa ating puso, sa ating buhay, meron siyang magandang gagawin sa buhay natin. Yung buhay na mali, gagawin niyang dadaling niya sa tama. Yung kaisipang magulo, magiging mapayapa, magkakaroon ng kapayapaan. Kasi nga po, nung wala pa ako sa ganitong gawain, napakagulo po ng buhay ko. Mula elementary, second year high school, nagtanan ako ng babae, naagaw, nagtanan uli. Pagkatapos, walang ginawa, araw-gabi nasa inuman, lasingan, beer house, nightclub, dyan sa Rojas Boulevard. Sa Wells Fargo, nang hindi pa nasusunog yun. Tambayan po namin yun ng mga pamilya ni General Pampilo Lacson, mga kamag-anak niya sa Malabon. So, ganun yung life. Dahil wala nga kay Lord eh. Magulo. Walang kapayapaan. Kala mo, pag may problema, iinom, kinabukasan, mas malaking problema. Ang babae, papalit-palit. Ang babae, kikindatan mo lang, maya-maya kasama mo na. Ang bilis. Kasi nga, lahat kayo nagkakaisa sa maling pamumuhay. At ang mga pagpapala, mailap. Para bang ang buhay mo'y nabubuhay sa hindi mo naiintindihan. Wala sa kaayusan. Nung maunawaan ko ang salita ng Diyos na ako'y linikha ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo at namatay si Jesus sa krus para sa akin, nagkaroon ng kaayusan yung isip ko, ang puso ko, ang buhay ko. Na dati ako'y hindi pagpapala sa lahi sa angkan, na ako'y mapasama at narinig ko at nadala ako dito sa ganitong gawain. Naging pagpapala ako sa buong lahi namin, buong angkan. Kasi nga po, meron akong inassemble na family reunion ng Cabral sa Kalaka, lahi ng tatay ko lang yun. Maabot kami na 2,000 plus, every May 1. At kakaiba po itong aming family reunion, kakaiba sa iba. Kasi, pag family reunion na, inaaya ko na sina Minister Arnold, ang banda ng Kompi, ang music ministry, sila nagpapakanta doon sa family reunion. At nagsasabi rin po ako kay Pastor Alex nang nahingi ako ng isang pastor na magpipreach sa aking lahi na libo-libo yung dumadalo. Malaking gathering po. At kakaiba nga po. Nang una may inuman, ipailan-ilan nagpapaalam. Sabi kayo, okay lang yan, mga bago pa kayo eh. Pero pagtagal, taon-taon, na wala na mga naglalasingan, nagiinuman. Nakikinig na ng kantahan, ng sharing, ng Word of God, ng pinipreach ng mga pastor. At halos ang pastor natin dito sa Kompi, nadala ko po doon. Kaya kakaiba. Nabalita to sa Kalaka. Nakakaiba yung family reunion ng mga Cabral. Merong praise and worship, merong Word of God, may pastor, at ang gathering ay napaka-smooth at umaapaw ang biyaya dahil si Lord naparangalan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil sa naganap. Kasi kakaiba nga po sa mundo. Sa mundo nagkakaroon rin ng mga reunion. Pero makikita nyo, hapon pa lang inuman na ng inuman. Kinabukasan mga lasing na. Pagkatapos nag-aaway-away, samaan ng loob. Pero itong nangyari sa akin, na nadala ko ang salita ng Diyos sa aking lahi, sa aking angkan, mula sa katandaan hanggang sa kabataan, mga barangay sa barangay ng Kalaka kasi, yung Timbain, Kaigpitan, mga tiyuhin ko nakatira doon. Malaking barangay yun. Mga kapatid ng tatay ko. At alam niyo po ang ginawa ko kasi, nang makilala ko si Lord, ipinakilala ko rin sa aking lahi. Dinala ko ang salita ng Diyos, kasama ko si Pastor Nestor, Pastor Celi de los Santos. Dinala namin doon ang salita ng Diyos. At lumaganap. Yung dating hirap na pamilya, angkan ko. Mga bahay ay mga kubo, butas-butas. Walang maani sa mga bukirin. Ang lapad ng mga lupain ng lolo ko, pero walang naaani. Dahil wala yung blessing ng God.
Alam niyo po na madala ang salita ng Diyos. Sabi nga doon sa Colossus 1, 5 and 6, ang mabuting balita, ang daladalay pagpapala. Na-bless po yung lugar. Yung kubong mga bahay-bahay, ngayon po, pag kayo pumasok doon, para kayo pumapasok na sa BF, ang lalaki ng bahay. Yung mga pamangkin ko, napapunta sa Italy, sa London, sa Australia, at sila ngayon ang pinagpala, nagpagawa ng malalaking bahay. At hanggang ngayon nga po, kanina, yung mga pamangkin ko sa Australia, sinare ko na manood ng GMJ. Alam nyo, nakita ko ba? Nanonood nga sila sa Australia, yung mga pamangkin ko doon, mga De Los Reyes, mga pamangkin ko sa Canada, yung mga lahi namin na dati walang-wala. Pinagpala po talaga ng Diyos. Kaya ako'y lakas loob na tumatayo sa inyo kasi nakita ko ang effect and resulta ng salita ng Diyos na dinala, binago, mula sa kahirapan, hinango, dinala sa pagpapala. Mula doon sa away-away, ngayon nagmamahala, nagkakasundo-sundo. Yung mga pamangkin ko po sa Canada, anak ng kapatid ko, ng kuya ko, ngayon may malaki siyang restaurant doon. Kung kayo naririnig sa Canada, hanapin niyo po yung The Traveler's Cafe. Pamangkin ko po yun, anak ng kapatid ko. Hanapin nyo na dyan. Malaki naman ang Canada. Maghanap na lang kayo dyan. I-search nyo. So, nakita ko po, kahit saan makarating sa Australia, yung mga pamangkin ko doon, mga grabe lalaki na sweldo. Kaya ngayon, ang responsibilidad ko, ang tungkulin ko ay pakilala si Lord. Kaya ang ginawa ng Lord, para ako'y paniwalaan ng aking lahi, pinagpala rin ako. Yung aking mga anak, pinagpala. Kasi ang hirap ng mga aking magpipreach sa kanila, tapos ako'y poor. Kaya nga sabi, let the poor say, I am rich. O, di ba? Kaya rich na tayo. Hindi lamang sa financial, sa spiritual, malusog, no? Masaya. At kapag tayo nakita, sasabihin nila, wow, praise the Lord, hallelujah. So, pag nagpuro sila sa kay Lord, dahil nakita tayo, nakita ang biyaya, ang pagpapala. Tapos sasabihin pa, uy, Pastor, hindi po kayo tumatanda. Ay, lagi ka lang kasing naka-smile eh. Diba? Sabi, ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Kaya laging smile. Kaya napakasaya, napakasarap. Ngayon natuklasan natin ang katotohanan na nagpalaya sa atin. Diba? John 8:32, ang katotohanan. Inalis tayo sa kapangyarihan ng kadiliman ni Satanas at tinala sa kaliwanagan. Kaya maliwanag, maaliwalas na ang buhay natin. May tama ng direksyon. Ang ginagawa natin, tama na. Hindi puro mali. Kasi noon, ang mali, nagiging tama kapag ginagawa ng matatanda. Ay ngayon, ang nakikita sa atin as tayo ay elder, mga magulang, mga lolo, abay laging nagdarasal. Meron nga akong mga apo ng kambal. Pag ako'y nag-online prayer meeting, kasama ko yung dalawang yun. Kakanta kagad yung, praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. Tapos kakantahin nila kagad yung, magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon, magpakailanman, di siya nagbabago, kailan pa man. Kakantahin kagad yun. Yung kasi ang team song ng mga prayer meeting kong pinupuntahan. Kaya ultimo maliliit kong apo, ayun. Kaya salamat sa Diyos. Mga kapatid, ini-encourage ko kayo. Ikwento nyo sa inyong mga kamag-anak. Huwag tayo masyahan na tayo lang. Sabi sa Acts 1:8, when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power. Ang Holy Spirit ay power of God para tayo maging witness sa kabutihan ng Diyos. Kanino? Sa Jerusalem. Family natin yon. Close family, nearest relatives, Judea, mga friends, kaklase, katrabaho, kaopisina, kapitbahay, kakilala, pati sa Samaria, kaaway. Kaya wala na tayong kaaway. Even our enemy will turn it into friends. Kapag tayo raw ay kalugod-lugod sa Diyos, pati ang mga kaaway ay magiging kaibigan natin. So wala na tayong kaaway. Amen? Tayo ngayon ay blessing.
kahit saan tayo makarating. Genesis 12:3. Tayo ay pinagpala ng Diyos para maging pagpapala sa marami. Kaya saan ka man makarating, pagpapala. Minsan po, mayroon kaming kinainan. Kumain kami ng halo-halo. Wala namang bumibili ng halo-halo doon sa aming binilan. Pagkabili namin, maya-maya pila na. Ang dami nang bumibili. Sabi ng kasama ko, tingnan mo, Pastor. Nang bumili tayo, pumila sa dami ang bumibili kahit saan tayo makarating, may mark tayo ng blessing ng God. Tayo ay pagpapala. Tayo ay nagpapala. At tayo ay pinagpala. Yan ang marka natin. Yan ang daladala natin. Kahit saan ka makarating, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Na bago na ang buhay mo, pinagpala ka na. Iba ka na ngayon. Nakikita na si Jesucristo. Dati hindi si Jesus ang nakikita. Ano pa? Ikaw ay pinagpala, ikaw ay pagpapalain. At ikaw ay magpapala. Kaya pag sabi, alis na po kami, ano sagot? God bless you. Mano po, Lolo, God bless you. Sige po, palis na po kami, God bless you. Taglay natin yan. Bukang bibigyan ng mga pinagpala, mga taong naliwanagan, binago ang buhay, pinagpala ang buhay, pati bukang bibig natin, iba na. Hindi na tayo negativity. Andun tayo sa positive, sa faith. Nagde-declare tayo ng blessing, ng protection, ng prosperity. Yun na ngayon tayo. Hindi na tayo katulad ng dati. Tayo'y bago na. Kaya pag humarap ka sa salamin, tingnan mo yung mukha mo sa salamin. Kasi umaga pa lamang, pagkagising mo pa lamang, praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. Jesus, Jesus, Jesus. At makikita nyo yung blessing ng God, naka-ready na. Kasi inuna natin si Lord eh. Tapos ako nga po, pagkatapos nun, i-declare ko naman, divine and special favor of God be upon me, favor of man, and favor of circumstances. Thank you so much, my Lord, my God, and my Savior. I love you, Lord. Mag-pray na tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat sa magandang buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, naliwanagan kami. Namumuhay kami ngayon sa kaliwanagan, sa masayang buhay na plinano mo nung una pa man. Salamat ngayon natuklasan namin, nararanasan namin, ang sinabi mo sa John 10:10b, na ikaw ay pumarito para bigyan kami ng buhay na ganap at kasaya-saya. Salamat po sapagkat kami ngayon ay meron ng buhay na ganap, buhay na pinagpala, buhay na nagiging pagpapala sa marami. Salamat po, aking Diyos, aking Panginoon. Ibinabalik ko po sa iyo ng buong ingat, galang at pagmamahal, pananampalataya ang pinakamataas pong papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, ating Panginoon, salamat po. Sa pangalan ni Jesus, amen. God bless you all. Jesus loves you. 2 Timothy 2:2.